Napakaraming nagbabahagi sa social media na nawawalan daw sila ng pera sa kanilang GCash. At trending yan ngayon. Kahit nga ang mismong kakilala ko ay nagpost na nawawalan daw siya ng pera. Kahit wala naman siyang kiniklik na link. At kahit nga mismo ang artistang si Pokwang ay nawalan din ng malaking pera sa kanyang GCash na pera niya sa kanyang negosyo. Nabulabog ang ilang user na isang e-wallet nang magising na may mga manumalyang transaksyon sila na nauwi sa pagkawala ng kanilang pera. Kabilang dyan ang kapuso artist na si Pokwang na nawala na mahigit 80,000 piso sa kanyang account. Ang paliwanag ng e-wallet sa pagtutok ni Darlene Kai. Sa loob lang ng isang minuto, nawala ang 90,000 pesos ni Roland dala ng GCash account niya para sa kanyang mga negosyo. So around 12. So lagi ko check ng ganong oras. Ang una ko pong nakita, nawala yung lahat ng sales. Sa transaction history ni Roland, tumambad ang mahigit 40 sunod-sunod na pagpapadala ng pera. Kada transaction, nakalagay na nag-send ang kanyang account ng tig 1,000 piso sa 2 numero. Nakalampag ako. Alam ko na huwag ka magpipindot ng link, huwag ka magsasend ng OTP kung kani-kanina. Nasa 20 pesos na lang natira sa GCash account ni Roland. Agad siyang nagsumbong sa GCash at Muntinlupa Police. Ang college student na si Princess, nagulat na lang din daw na nawala ng laman ng kanyang account. Ika-cash out po dapat ni Papa yung pera, which is dapat nga po mapagawa po ng bahay namin. Pandagdag, nag-try akong i-call yung number po ng nasendan. Ano na po, out of coverage na po siya. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. Maging ang actress-comedian na si Pokwang, gumising na nalimas ang 85,000 pesos sa kanyang GCash account na ginagamit niya para sa kanyang food business. Kasi ang anak ko may hawak ng GCash account namin. Lahat ng mga payment dun sa negosyo, dun pumapasok lahat. Pagising daw ng anak ko, nakita niya, meron siyang parang transaction chuchu-chuchu ganyan na success. Kemi-kemi, ang dami-dami daw. Ang dami, sunod-sunod. Naloka anak ko. Tapos tumawag siya sa akin. Pag-check niya, 3,000 na lang yung natira. Nag-send din ang account niya ng tig 1,000 piso sa magkakaibang numero. Sana lang magkaroon ng proteksyon yung mga tao ngayon. Sana makaisip sila ng magandang way, magandang paraan para maproteksyonan. Lalo-lalo na yung mga maliliit na nagninegosyo kagaya ko. Hindi naman kami malalaking negosyante pa. Nagsisimula pa lang, di ba? Kaya nakakaiyak lang. Sa isang pahayag, sinabi ng GCash na ang nangyari ay dahil sa errors sa isinasagawa nilang system reconciliation process. Isolated daw ang nangyari sa ilang users. Tiniyak din nilang ligtas ang account ng users. Nakipag-ugnayan raw sila sa mga apektadong account para maibalik ang kanilang pera. Nag-iimbestiga na ang Department of Information and Communications Technology o DICT. They're going to conduct an investigation and find out if there's any commonality, no, in their patterns. For instance, are they all active in online gaming or online gambling sites? So could it possibly be a phishing attack instead of a breach in the system of GCash? Because given the amount of the reports, kung breach yan, it should be in the millions. Babala ng DICT sa publiko, tiyaking hindi ibibigay ang OTP o one-time password kahit kanino. Huwag mag-click basta-basta ng mga link. Ugaliing magpalit ng passwords at i-report agad sa mga otoridad ang anumang breach o kahina-hinalang aktibidad sa inyong accounts o mobile device. At eto, may isang kababayan din tayo na nagbahagi ng kanyang karanasan na nalimas ang kanyang 40,000 pesos sa kanyang GCash account na pera niya or ginagamit niya sa kanyang negosyo. Parang nakakatakot na yata ngayon ang mga online banking, lalo na ang online wallet. Paano ba mag-contact? Paano po mag-contact ng GCash? Ubos lahat ng pera ko. Lahat ng pera ko, 38,000. Bayaran pa ko Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. Alas 12, sunod-sunod yung transaction niya. 12 o'clock ng madaling araw. Sunod-sunod hanggang 12:33, 12:48, 12:49. Iba-iba talagang number yung sinindan.
Sa isang transaksyon, 2 number yung sinendan, tigwa 1,000 hanggang sa naubos yung pera ko talaga. Wala akong link na binuksan, wala akong ano. Ang nakakasama, pag ikaw mag-open ka ng GCash mo sa ibang cellphone, hindi ka nga makabukas bakit nasendan niya yung ibang number? Paano po ba yun? Diba? Ang daming transaction Ang dami, iba-ibang number, tapos sinusubukan kong tawagan. Hindi na makontak yung mga number. Sino po ba yung nakakaalam kung kaninong number yung sana ko kukontak, kaninong number kukontakin ko, sana po pupunta. Wala mga pangalan. Sa isang number, 2 transaction, tigwa 1K. Iba-iba yung transaction niya. Tigwa 1K. Hanggang alas 12 talaga, as in, tulog na tulog talaga ako. Pag galing kong palengke, alas 8:30 na ng umaga. Akala ko may nag-cash in sa kanila. Hindi pala safe. Pero ang tinatanong ko, bakit hindi tayo maka-open ng GCash natin doon sa ibang phone? Kung hindi yung phone natin na gamit, yun yung mag-login. Pero bakit sila nakapag-send? Talagang ubos, 38,000 talaga. Ma'am, paano yan? Iba-ibang transaksyon. Iisa pa lang yung na-send ko, hindi pa nagre-reply yung GCash. Ang daming transaksyon, iba-ibang number. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 di ay. 40,000 talaga. 40,000. Iba-ibang number. Tigba 1,000. Pero iisang transaction lang, 2 number yung ginamit. Hindi. Naghanap buhay ako ng patas. Bakit naman ganon? Wala akong inaargabyadong tao. Bawat sentimo na inaano ko, na pera ko lahat, pinaghihirapan namin mag-asawa yun. Dugot pawis talaga yun, sobra. 40,000, tulog ako, hindi ko alam. Kung sino man pong marunong, sino nakakaalam, pakisabi naman po. Bakit naman may ganun, Diyos ko? Said talaga yung laman ng GCash ko, wala talagang tinira. Kahit sana 10,000 lang, nagtira pa ng 20, 30, 40,000 pala talaga yung nakuha Guys, pa-share naman ng live, baka sakaling may makatulong. Kung sinong kukontakin ko, nag-ano na ako ng support, help support, wala pang reply, wala pang ano. Yun na lang yung pera ko, nanakaw pa. Wala man akong link na binuksan, wala akong napindot, wala talaga. Pero nung time na yon, wala, kami tatlo lang kaming nakakaalam ng PIN. Bago yon, may dumating na message sa akin yung GCash, alas 9, ang sabi. Pero inignore ko lang kasi di ko man pinindot yung link Inignore ko lang talaga siya. Diyos ko. Kasakitan dugan ko. May nagsabi na magbabawas daw yung ganitong 1,997. Hindi ko siya pinindot, inignore ko siya kasi wala man akong babayaran na ganun. Wala man akong ibang pag-aanuan. Lord, 40,000. 40,000 pala Okay. Tinaon niya 12 o'clock siya nag-process. 12 o'clock siya nag-process. Sa isang send niya, 2 number sinendan niya, tigwa 1,000. Anak ko lang, tsaka yung kasama ko dito, asawa ng kapatid ko, yun lang yung nakakaalam ng PIN, walang iba.
ang balita, ang ano, may nagsabi sa akin, marami daw, 38,000 din daw yun yung nanakaw sa GCash niya. Marami, nag-post yung babae, nag-post siya. Marami din nag-post, kahit konti lang yung laman ng GCash, may 4,000, may 8,000, ninakaw talaga. Marami rin palang na ano, pero hindi ko alam pa paano, saan kukunin, sino yung kukontakin ko. Alam mo yung kahit yung bawat piso, bawat senti mo, pinaghirapan mo talaga, tapos biglang mawawala na ganun. Tapos hindi mo alam kung sinong kumuha. Tinatry ko tatawagan yung mga number, hindi na makontak talaga lahat. Alas 12 na madaling araw, tapos nalabang ko alas 8, galing akong palengke. Akala ko may nag-cash out, may nag-cash in sa kanila. Okay, so kung kailan malaki yung laman ng GCash ko, saka naman doon. Sino ba may nakakaalam? Sino yung kukontakin? Kanino ako lalapit? Dire, mismo GCash ano eh. Mismo GCash, kasi hindi mo man mano eh, di ba? Di ba nga, pag sira yung phone natin, hindi nga natin malagin sa ibang phone yung account natin eh. Pero bakit basta-basta nakakapag-send doon? Paanong ginawa iyon? Tanan ako nanutan, suludan GCash, said talaga tan, kaninang alas 12 ng umaga, 40,000, ubos talaga tan. Isang transaction, dalawang number pinagsendan, tigwa 1,000 talaga, iba-ibang number. Tapos sinusubukan kong tawagan ngayon isa-isa, hindi na makontak lahat. Kada ko ito na kantidad, bugos tuig ko ito paghirapan, kalamri, tas mawara na dayon. Dili ka gani makalagin na nimo account ta ibang cellphone. Tapos yan na, basta-basta lang makapag-send kahit kanino, di ba? Ang kanay man ako makontak, ang kanay man ako maharan ni kanino ba ako lalapit, patulong naman. Ano bang gagawin ko? Dako kaya na kantidad. Okay lang, sana kung 10,000 eh. Dako 40,000. Oo tan, alas 12 talaga tan. Hanggang natapos siya, 12:49 AM. Sunod-sunod niyang sinend, 20 ka process. Diri man laban na patas. Kami nagkakapasok-pasok kami pag pinanugpaan uring. Tapos basta lang mawaraan imo kwartahan sugad dito. Dire talaga. Pero pira na ako ka years na ginamit kasi ang GCash. Waray man talaga. Yan na la. Nausa ako pag abot ko, tikang ako palengke. Kasi kung may da nag-cash in na era, kay 3,000 na, may da 3,000 na sulod, di ay may da nag-cash out yan nala na aga. Ginkuhaan, ano. Waray, ino ba? Di ba madam? Bakit ganun lang kadali nakuha yung pera? Sunod-sunod na transaction eh. Di ba mahigpit nga yung GCash pag sunod-sunod yung transaction mo ta same amount, hindi ka makapag-proceed? Bakit yun sila? Bakit yun kagabi sunod-sunod talaga? Di ba unusual ano yun? Transaction pag ganon, pero bakit na pahintulutan nila? Kinontak ko na yung 2822, hindi man. Oo, tan, screenshot ko na tanantan.
yung pera ko sa GCash, 40,000 nakuha kagabing alas 12 ng umaga. Alas 12 ng umaga. Ang pinagsendan, iisang send lang, pero dalawang number, tigwa 1,000, 20 transactions siya. Sunod-sunod hanggang umabot siya ng 12:49 AM. At dahil nga sa mga balitang ito ay chinek ko ang aking GCash account. At sa kabutihang palad ay nandun pa naman ang pera ko at hindi naman nabawasan. Dapat gawa ng aksyon ni GCash ang issue na ito. At dapat ibalik niya ang mga nawawalang pera ng mga kababayan natin, lalo na't pinaghirapan nila ito sa kanilang negosyo, ngunit ganun-ganun lang mawawala. Naglabas na rin ng pahayag ang GCash at ang sabi nila ay nakikipag-ugnay na sila sa mga apektadong account at ginagawa na nila ito ng aksyon. Sana nga maibalik ang mga nawawalang pera ng mga kababayan natin para hindi mawala ang tiwala natin sa GCash. Lalo na't aminado naman tayo na malaking tulong talaga ang GCash, lalo na sa ating mga OFW.